Si Jason Francisco ay isa sa pinakakontrobersyal na personalidad na sumikat mula sa Pinoy Big Brother, mula sa pagiging boy pikon sa physical na gulo kay John Prats. Tapos sinapak ako dito dito. Tapos pagtayo ko siya. So, tapos nung a-attack na ako, nagkaawatan na. Tapos ang daming umaawat. Sabi ko, hindi, bitawan nyo kasi gusto ko talaga maaganti. Hanggang sa muntik ng masirang pagsasama nila ni Melay Cantiveros noong 2016. Pero kung babalikan ang buong kwento, makikita na hindi lang ito simpleng istorya ng isang artista, kundi ng isang lalaking hinubog ng hirap, nasubok ng kasikatan at napilitang pumili kung ano ba talaga ang mas mahalaga, ang spotlight o ang pamilya. Sa Calapan, Oriental Mindoro nagsimula ang lahat, isang lugar na malayo sa kinang ng showbiz. Dito lumaki si Jason na walang father figure, kaya maaga pa lang natuto na siyang maging matigas, palaban at hindi basta nagpapatalo. Kinder ka pa lang daw ay wala na yung tatay mo. Yung tatay ko po is nag-abroad since bata pa ako, nasa Saudi na siya. Tapos yung parang wala na siyang mapadala sa amin. Paano yun? Bigla na lang siya nawala? Hindi na parang nahiya siya na bumalik kasi may problem din sila ng nanay ko. Sino nagtrabaho after nun? Ako po. Hindi siya lumaki na tinuruan kung paano kontrolin ang emosyon. Ang natutunan niya ay kung paano mabuhay at lumaban sa sarili niyang paraan. Kaya nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother, double up noong 2009, dala niya ang isang personalidad na hindi kayang i-fake, diretso, totoo at minsan ay magaspang. Hindi siya nagpa-impress. Hindi siya nag-adjust para magustuhan. At ironically, iyon mismo ang naging dahilan kung bakit siya minahal ng publiko. Tinawag siyang Boy Astig ng Mindoro. Pero kasabay nito nakilala rin siya bilang boy pikon. Dahil sa simpleng tukso, kaya niyang magalit. Sa simpleng biro, kaya niyang maapektuhan. Pero sa likod ng ugaling iyon, nakita ng tao ang isang lalaking walang pretensyon. At doon niya nakilala si Melay. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Si Melay Cantiveros ang eksaktong kabaligtaran niya, maingay, makulit at laging masayahin. Kung si Jason ay tahimik at pikon, si Melay naman ay walang preno sa kakatawa. Parang hindi sila bagay pero doon sila nag-click. Ang tambalan nila ay hindi gawa ng script. Nabuo ito sa natural na kulitan, tampuhan at totoong emosyon. At doon nagsimula ang isa sa pinakasikat na love team sa bansa. Paglabas nila ng bahay parang fairy tale ang nangyari. Biglang sumikat, nagkaroon ng sariling shows at naging paborito ng masa. Pero tulad ng maraming kwento sa showbiz, hindi lahat ng umaangat ay nananatiling stable. Dahil kasabay ng kasikatan, mas lalong lumalabas ang totoong ugali ng tao. At para kay Jason, isa iyon sa pinakamalaking hamon. Noong 2013, nangyari ang insidente kay John Prats. Isang pangyayari na hindi lang basta kontrobersya, kundi naging turning point ng kanyang career. Sa rehearsal ng isang comedy show, sinuntok niya si John. Ayon kay Jason, hindi iyon basta init ng ulo. Matagal na raw siyang napupuno sa mga biro at pang-aasar na para sa iba ay normal lang, pero para sa kanya ay nakakaapekto na sa kanyang dignity. Pakiramdam niya hindi siya nire-respeto. At dahil hindi siya sanay magpigil, doon na siya sumabog. Para kay John Prats, wala siyang ideya na ganun kalalim ang pinanggagalingan ni Jason. Para sa kanya, biruan lang iyon. Pero para kay Jason, iyon ay matagal ng kinikimkim na galit. Isang suntok at nagbago ang lahat. Nasangkot siya sa kaso. Nawala ang momentum ng kanyang career. Naging risky siyang kunin sa mga proyekto. At unti-unti, nawala siya sa spotlight. Dito nagsimulang magbago ang direksyon ng kanyang buhay. Noong 2017, lumipat siya sa GMA Network para magsimula muli. Isang hakbang na puno ng pag-asa, bagong network, bagong simula. Nabigyan siya ng mga proyekto at napatunayan niyang kaya pa rin niyang bumangon. Pero hindi na bumalik ang dating lakas ng kanyang pangalan. At habang sinusubukan niyang ayusin ang kanyang karir, mas mabigat naman ang pinagdadaanan niya sa personal na buhay. Noong 2016, habang ginagawa ni Melay ang seryeng We Will Survive kasama si Carlo Aquino, doon sumabog ang pinakamalaking issue sa kanilang relasyon. Sa showbiz, normal ang magkaroon ng ka-love team. Parte ito ng trabaho. Pero para kay Jason, may hangganan ng lahat, lalo na kapag may asawa ka na.
Ayon sa kanya, may napag-usapan sila ni Melay na dapat ay may respeto sa kanilang relasyon, lalo na sa mga eksenang may romantic angle. Pero nang baguhin ng production ang kwento at magkaroon ng ibang kapareha si Melay, pakiramdam niya ay hindi ito simpleng trabaho. Ito ay paglabag sa kanilang pagiging mag-asawa. Pakiramdam niya hindi siya pinakinggan, hindi siya kinonsulta, at mas pinili ng production ng ratings kaysa sa respeto sa kanilang relasyon. At muli, hindi niya napigilan ang sarili niya. Naglabas siya ng sama ng loob sa social media, gamit pa ang account ng kanilang anak. Mahahabang rant, puno ng galit, sakit at emosyon. At doon niya sinabi ang linyang tumatak sa buong bansa. Tapos na ang melason. Isang linya na parang tuluyang nagwakas sa isang love story na minahal ng milyon-milyon. Habang si Jason ay lantaran ng galit, si Melay naman ay tahimik na lumalaban. Sa telebisyon umiiyak siya, pero malinaw ang kanyang sinabi, "Mahal ko ang asawa ko." Hindi siya gumanti, hindi siya nagparinig. Pinili niyang ipaglaban ang pamilya, kahit siya ang nasasaktan. Kahit anong problemang tumating, paglalabanan yan kasi siya ang forever ko eh. Pero sa likod ng kamera, halos tuluyan nang masira ang lahat. Selos, pride at sakit lahat nagsama-sama. Marami ang naniwala na iyon na ang katapusan. Pero dumating ang twist na walang nakakita. Ilang buwan matapos ang hiwalayan, inamin ni Melay na siya ay buntis. Isang balita na hindi inaasahan, pero siya ring naging dahilan para magbalikan sila. Ang anak nilang si Stella ang naging tulay para muling buuin ang pamilya. At dito nagsimulang magbago si Jason. Hindi ito biglaan, hindi ito dramatic, pero unti-unti. Lumayo siya sa gulo, sa intriga at sa spotlight. Mas pinili niya ang katahimikan. Matapos ang lahat ng nangyari, ang iskandalo, ang galit, ang muntik na pagkasira ng kanyang pamilya, napagtanto niya na hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo sa harap ng publiko. May mga laban na mas mahalagang tahimik na inaayos. Mas pinili niyang maging present na ama kaysa maging visible na artista. Mas pinili niyang protektahan ang pamilya kaysa protektahan ang imahe. Mas pinili niyang kontrolin ang oras niya kaysa kontrolin siya ng industriya. At doon nagsimula ang bagong bersyon ni Jason Francisco. Ngayon hindi na siya madalas makita sa telebisyon. At dito naman pumasok ang panibagong issue, ang palamunin issue. Maraming netizens ang nagsasabing si Jason ay umaasa lang kay Melay. At sa harap ng kamera, totoo naman, mas malaki talaga ang kinikita ni Melay. Siya ang may tuloy-tuloy na hosting gigs, endorsements at TV projects. Pero hindi ibig sabihin nito na wala nang ambag si Jason. Habang si Melay ang kumikita sa showbiz, si Jason naman ang tahimik na nagpapatakbo ng kanilang buhay. Siya ang nagmamanage ng kanilang pera. Siya ang nag-i-invest sa properties, farm at negosyo. Siya ang nag-aasikaso ng kanilang finances para masiguradong hindi nasasayang ang kanilang kinikita, kundi lalo pang lumalago. Sa madaling salita, si Melay ang kumikita, pero si Jason ang nagpapalago. Bukod doon, siya rin ang hands-on na ama sa kanilang mga anak. Siya ang present sa araw-araw, sa mga simpleng bagay na hindi man nakikita sa kamera, pero mahalaga sa paglaki ng kanilang pamilya. Hindi lang ito nakikita ng publiko dahil hindi ito pinapakita. Sa ilang pagkakataon, tinatawanan na lang niya ang bansag sa kanya, tinatanggap ang pagiging house husband. Pero sa likod nito, malinaw na siya ang tahimik na gumagalaw para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At para kay Melay, walang duda, si Jason ang pundasyon ng kanilang buhay. Sa huli, ang kwento ni Jason Francisco ay hindi lang tungkol sa pagiging kontrobersyal na artista. Ito ay kwento ng isang batang lumaki sa hirap, naging sikat, nagkamali, nasangkot sa iskandalo, muntik mawalan ng pamilya, hinusgahan ng publiko, pero piniling magbago. At minsan, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng proyekto o sa lakas ng pangalan, kundi sa desisyong piliin ang katahimikan, protektahan ang pamilya, at buuin ang buhay na hindi kailangang ipakita sa lahat para masabing buo ka. Ngayon si Jason ay nakatutok sa negosyo, vlogging, at pagiging hands-on na ama. Mas pinipili ang tahimik na buhay kaysa sa ingay ng showbiz.